Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Hindi ho, maraming salamat mga kapatid sa bawat isang naririto. Today is February 21 and this is second to the last Sunday ho ng February. Well, actually, this is the last Sunday. Hanggang 24 nga lang pala. Tama ba? 24, 28. 24 nga lang pala ang February. Anyway, this is the last Sunday of February and this is our Family Sunday. Usually, medyo mas puno ang church natin pag Family Sunday. Sinisikat ang bawat pamilyang kumpleto. And last time, nagkaroon pa tayo ng picture taking dito. At we printed out those pictures. Keychains. Alam yung mga keychains natin? Nandiyan pa rin yung iba. Then came March, came the pandemic. So, if you can remember, it's almost a year ago. So, purihin ang Panginoon sa pag-iingat niya. And again, still our Family Sunday. Ako ho ay nagtataka. Wala pa rin nagsasend sa akin ng family pictures. Hindi ko alam kung hindi nyo feel. Pero again, I would like to encourage kapatid, if you can take family pictures sa inyong mga tahanan, kumpleto ho kayo ng inyong pamilya, or kahit medyo luma, na-report pa diba 2 months ago, 3 months, yes po, okay lang ho yun. Kung medyo hindi na kayo makapagsama-sama o makapag-take ng family picture, you can send it to me. Susubukan natin yan yung i-imprinta at maging maganda ho una para sa church and then para sa atin mga kapatiran. So please, send your family pictures to me. Hanggat maaari yung malinaw, susubukan natin i-edit ho yan para mas maging maganda ho para ho sa bawat isang pamilya. Maging sa ating mga kapatiran nakatunghay online, kung iniisip, Brother Paul, di kami nakakarating sa church. Well, still, you are our brethren, we love you, and you can send to me your family pictures. Yun ho ay magiging napakaganda. At kung sakali man, Brother Paul, kahit i-print out mo, hindi namin makukuha, isasend ko ho sa inyo soft copy. Then pwede nyo i-print sa inyong sarili para din ho meron ho kayong magamit. So again, ito ho ay gusto lang natin gawin para medyo makip naman natin yung atin hong sinimula na talagang every year meron tayong family pictures at nakikita natin na ito ay nadadagdagan. Nakita natin na tayo sa biyaya ng Diyos throughout the years. Pwede nyo ilinya sa inyong bahay, kung mula 2000, kailan pa tayo nagsimula ng ganon? 2015 yata, 15, 16, 17, 18, 19, na piniprint na meron tayong mga family pictures. So 2016 ay tayo ho ay talagang patuloy na nagiging mabiyaya at naawa sa atin ang Panginoon. So again, if you can send me your pictures or family pictures, yun ay napaka maganda na laking tulong. Pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran. As you have known, kung nabasa nyo na ho sa ating mga Facebook page, group chat, and mga text, ngayong tanghali ho, nakaschedule. Di ba na lang kung may nagbago, ngayong tanghali ho, nakaschedule operahan. It's a major surgery. Ang kinakaharap ho ni Sister Hope Hermia, nung Monday, ay talagang isinugod namin siya sa ospital. Akala ay normal na high blood, hindi pala. Akala ay mababang potassium lang, hindi pala. So sa providensya ng Panginoon, sa mga bagay na ginamit niya, nadala siya sa isang pribadong ospital at na-CT scan at nakita ho na meron na siyang pagdurugo sa utak ho mismo. Aneurysm ang tawag ho doon, brain aneurysm. Sa hindi nakakaalam, ito din yung ginamit ng doktor na halimbawa, ito ang kinamatay ng artistang si Isabel Granada. Hindi tumigil yung pagdurugo nung kay Isabel Granada. Ang blessing sa awa ng Panginoon, yung kay Ate Hope, tumigil yung pagdurugo. Pero handun pa rin yung danger na pumutok ito kahit anong oras. Once na ma-stress siya, once na tumaas ulit yung blood pressure niya, pwede itong pumutok kahit anong oras. At ang tanging solusyon dito sa ngayon, sa medisina, ay operasyon. Kaya ho, gagawin yun sa kanya. So ipag-pray niyo ho ang buong Hermia family. Nandun yung kabigatan, nandun yung mga pag-aalala. Again, with the pandemic, ang hirap bumiyahe, ang hirap bumisita, magbantay, and so on. And yung also yung financial needs. Ang sabi ho sa amin, we were able to get to a charity ward, pero still, kaya kailanganin ho ng kulang-kulang or more or less, 200,000. Ang lahat ng gastos ay magiging sa amin sa araw-araw. Ang sabi ng doktor, baka 5,000 daw araw-araw ang gastos habang nahandoon sa ospital. So if you can remember Hermia family in our prayers, and if we can be a blessing, means of blessing para sa pamilyang ito, ay gagawin po natin. With that being said, mamaya ho sa ating offering, sa ating special offering ho, ay mapupunta ho kay para ho pantulong kay Sister Hope
Hermia. Marami tayong mga kapatiran nagpaabot ng tulong. And also, if kung sakali yung ating mga kapatiran nakatunghay online ay, Brother Paul, wala ako sa church, you can directly message me. Pag-usapan natin kung paano yung mga kaparaanan kung gusto nyo hong magpaabot ng tulong sa pamilya ko ito ng ating mga kapatiran. Also, update ho kay Brother Lester. Si Brother Lester, ooperahan din sa ulo, pero kakaiba sa kanya, hindi sa utak. Kay Brother Lester, mismong sa bungo. Pero hindi sa labas, kung hindi bungo sa loob. Medyo mas konting less dangerous yung kay Brother Lester. Nevertheless, nahandun din around 200,000, 300,000 yung kailangan ho nila. So, makipag-pray ho natin. May schedule na siya March 3 o-operahan si Brother Lester. That being said, kita agad na mas delikado yung kay Ate Hope dahil kailangan asap siya ay ma-operahan. Ang Carpio family, alam niyo si Brother Aris Carpio, nag-post yung sa Facebook ko lang nakita, yung lola daw nila ay namatay. So pakipag-pray ho natin ang Carpio family for comfort. Hindi ko alam kung sa side ho ni Kuya Aris o ni Ate Lorena. So pakisama ho natin sa prayer ang Carpio family. Ang Velasco family, mga kapatid natin galing sa Marilao, sabi ko na ho kanina, nag-message sa akin si Brother Daryl, pakipag-pray yung tita niya na wala ng malay, nahirapang huminga at nawala ng malay, sinugod sa ospital. Nung nakapag-reply na ako, mga after 15 minutes, sabi ko, we're praying, kamusta na? Ang reply na sa akin ni Brother Daryl ay, siya'y umuwi na sa Panginoon. So, ganun kaisi lang, 15-20 minutes, umuwi na sa Panginoon. So, pag-pray ho natin, ito'y naglian nangyari. So, pagsama natin sa panganalangin ang buong Velasco family for comfort. Mga kapatid, ang sabi ng Romans chapter 12 verse 15, umiyak tayo kasama ng mga umiiyak. At ganun din, magalak tayo kasama ng mga nagagalak. May mga panahon at talagang tinatawag tayo ng Biblia na tayo ay pumisan, makiramay. Ganun din naman, sa mga pagkakataon doon ng kagalakan ay makigalak. Dahil tayo ay isang katawan. Dapat tayo ay merong pagmamahalan sa isa't isa. Ang ating mga gawain, Lord willing, ay magtutuloy. Liba na lang kung magkaroon ng mga kagaya nung Wednesday, wala ho tayong time in the Word dahil dinala namin sa ospital at almost 11 na kami nakauwi noon. So, hindi ho nagkaroon. Pero Lord willing, this coming Wednesday and Friday, meron ho tayong time in the Word. And Friday, meron tayong online prayer meeting. So, yun ho ang ating mga announcements. At lahat ho tayo ngayon ay dadako sa isang panalangin. Baka meron ako nakakalimutan, Brother William? Meron ba nakakalimutan announcements? Wala naman? Okay. So, tayo dadako sa isang panalangin. Ito'y panalangin na may katahimikan, personal na paghahanda, paghingi ng tulong sa Diyos upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. At ilalapit din natin maya-maya sa Panginoon ang ating mga kapatiran na ito. Tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, muli sa iyo kami ay lumalapit at humihingi ng tulong. Maawa ka po sa amin. Tunay kami ay mahina. Kami ay marupok. Kapos ang aming kaalaman, kapos ang aming kakayahan. At wala kaming uubrang lapitan, wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos at tunay na Diyos. At salamat sapagkat ikaw ang Diyos na dumutugon at dumidinig sa panalangin. Salamat po sapagkat hindi ka isang Diyos na malayo kung hindi malapit. At salamat po sapagkat merong namamagitan para sa amin sa iyo. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Kung kaya't kami ay may kumpiyansa
na dinirinig mo ang aming mga panalangin at ipagkakaloob mo anuman ang aming hihilingin sangayon sa iyong kalooban. Panginoon, tanglaw mo po. Alam mo po ang bawat bigat, bawat sakit, bawat kirot, bawat luha. Alam mo po at nakikita mo po ang kalagayan ng iyong mga anak. Maawa ka po, O Diyos. Maawa ka po sa aming kapatid na Sister Hope. Maaaring maya-maya isasalang na sa isang operasyon. At Panginoon, gabayan mo po ang doktor. Hawakan mo po. Tulungan mo po. At kami naniniwala, O Diyos, kung iyong kalooban ngayon din sandaling ito ay maaari kang gumawa ng himala. Maaring gulatin mo kami at ang buong mundo. Alam namin na ito hindi labas sa iyong kapangyarihan. Kung hindi ang aming kalooban, kung hindi ang iyong kalooban. At Panginoon, kagaya ng aming napag-aralan itong mga nakaraang linggo, nawa ang mga pagdurusa na ito, mga problema at kahirapan na ito, ay lalong maglapit sa amin sa iyo. O nawa, Panginoon, wag lamang ang pera, wag lamang ang damdamin, kundi maging ang spiritual naming kalagayan na bigyan namin ng atensyon. Ama, hindi po dinadalangin sa iyo ang buong Hermia family. Ingatan mo po at tulungan. Si Tatay Jose, nanahan doon ang pagtaas ng dugo, hawakan mo po nawa. Ang pangangailangang pinansyal, ikaw po nawa ang magkaloob. O ganun din po ang aming kapatid si Brother Lester, na sa March 3 ay nakaschedule operahan. Panginoon, tulungan mo po, samahan. Kaloob mo po ang mga pangangailangan. Panginoon, namin din po nilalapit sa iyo ang buong Velasco family na ngayon nandoon ang pagkadalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Maawa ka po, Panginoon, bigyan mo sila ng comfort. Maaari nandun man ang kalungkutan, ay patuloy na tumingin sa pag-asa na mayroong muling pagkabuhay na naghihintay sa iyong mga anak. Lord, nadalangin din po namin sa iyo si Brother Dave. Unti-unting pagbalik ng kirot ng kanyang leeg. Ama, tulungan mo po siya. Awakan mo po siya. Ng kanyang buong pamilya, Panginoon, ang mga pangangailangan nawa ay supply mong patuloy. Also, we remember to you, Panginoon, ang Carpio family. Andun din ang pagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay. At nawa, Panginoon, ang kalagayang ito ay lalo magpatamis ng Ebanghelyo, lalo maglapit ng mga kaluluwa kay Kristo. Panginoon, tulungan mo kami. Ang daming umaagaw ng aming atensyon, ang daming alalahanin na nagsusumiksik sa aming mga kaisipan. O nawa, Panginoon, tulungan mo kami ngayon at ituon ang aming puso at isip sa iyo. Na makita namin at ipaalala mo sa amin kung gaano kalaki, kadakila at kakapangyarihan ikaw na aming Diyos na sinasamba. At ikaw nag-utos sa amin na ilagak sa iyo ang lahat ng aming kabigatan sapagkat ikaw ay kumakalinga sa amin. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maging ang pagsamba namin ngayong umaga, ikaw po nawa ang gumabay. Nawa masumpungan mo sa lahat ng aming ginagawa. Ito'y gawin namin na may pagmamahal sa iyo at may tunay na pagsamba sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Patawad po sa kakuparan namin sa kabanalan. Patawad po sa panlalamig ng aming pagmamahal. Nawa, O Diyos, gamitin mo po ang gawain na ito ngayong umaga upang patuloy kaming hatakin, papalapit sa iyo, hubugin sa wangis ni Kristo, kapagkat ikaw ay karapat-dapat. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin To God be the glory.
Magandang umaga mga kapatid. Purihin ang ating ng Panginoon. Para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos mga kapatid. Sa mga Biblia o Psalms 90 verse 1 hanggang 94. Psalms 94 verse 1 hanggang verse 11. Okay. Hindi ka ba? Ang tayo ng malaking tekla ito. Ang tayo ng 94 verse 1. Read where? O Lord God, to whom vengeance belongeth, O God, to whom vengeance belongeth, show thyself. Lift up thyself, thou judge of the earth. Render reward to the proud. Lord, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph? How long shall they utter and speak hard things, and all the workers of iniquity boast themselves? They break in pieces thy people, O Lord, and afflict thy heritage. They slay the widow and the stranger, and the murderer the fatherless. Yet they say, the Lord shall not see, neither shall the God of Jacob regard it. Understand, ye brutish among the people, and ye fools, whether ye be wise. He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eyes, shall he not see? He that chastiseth the heathen, shall he not correct? He that teacheth man knowledge, shall he not know? The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita mga kapatid. Tayo po'y sama-sama lumapit sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, O Diyos na dakila, at Ikaw ang naglalang ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi namin nakikita. O Panginoon, dahil po ang iyong mga anak sa mga ito, na lubos Panginoon na nagtitiwala at umaasa Panginoon sa iyong magagawa sa bawat isa sa amin po. Ngayon napakabuti po sa amin. Bibigyan kami ng buhay, kalakasan, lusugan Panginoon ng iskal na katawan. Salamat po ng Diyos sa mga biyaya ng Panginoon mula po sa iyo. O Panginoon, parang po kami Panginoon ay mga kapatiran na lato sa paligid ng daman ng Panginoon. Ay na ito Panginoon na pinadalanan Panginoon na yung mga kapatid ito. Maawa po sa kanila. Tulungan po sila upang sila na maka-survive, maka-recover, maningin Panginoon sa kanilang kumakaramdaman ng tayo. O Lord God, sa ito namin natawala ko. Ang mga kapatiran ito, Panginoon. Maging ang bawat pamilya, Panginoon. Ibuon, ay niya pamilihan. Siluhan mo, bayaran niya ang Diyos. Tuwahan ng Diyos ang lahat ng mga kailangan, Panginoon. Ay ikaw po, Panginoon, patuloy ang Diyos, Panginoon, sa kailangan buhay ito. So, Panginoon, ang iwanan ng mga kapatid, ang kanyang pong mga nagdaman. O Panginoon, sa aming paglapit ninyo, Panginoon, ay nilapit ang aming mga sarili, O God, na nawala ng Diyos, o mayroon ka mapumusang hindi po kayo sinagis sa aming mapusok isipan, Panginoon. Tulungan naman yung kayo, ito, Panginoon, upang ay focus namin, Panginoon, maraming pusok isipan. Ikaw, Panginoon, na isang pag-ibig, purihin sa Espiritu at katotohanan. Ama, so umaga ito,
patuloy po ang hangin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. Palakasin po ang aming kalooban. Dagdagan po ang aming kaalaman ng Panginoon sa isang salita. Dagdagan rin po, Panginoon, ang pananampalataya na kami, Panginoon, ay tumintong sa katutuhanan ng Panginoon salita. Ama, tulungan po ang pastor, ang si Lord po, ang kanyang malinaw na makaya, Panginoon, ang mensahe ng umaga, Panginoon, sa akin. Kapag ito, Panginoon, magiging kalakasan, Panginoon, ng iyong mga anak. O Diyos, tulungan namin po, kaya ang pamilya, sa iyo po, Panginoon, kaya ang asawa, kaya ang anak, Panginoon, masking, huwag mo, Panginoon, na kalakasan ng Diyos. At ito po, Panginoon, ang aming mga kapatid, na nandito, Panginoon, naway kami, Panginoon, upang sa laman ng iyong Diyos, alam mo tumibay sa aming pananampalataya at mapasok, Panginoon, na aming pananampalataya, Panginoon, na magtitiwala, Panginoon, sa kakayahan, kayo po magagawa, Panginoon, sa aming Panginoon. So, umakabalo. Oo, Panginoon, kayo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, nasa bahay-bahay, na mayroon ng pong nananais, Panginoon, ng mga adalo, Panginoon, sa lugar ng ito, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay sa paligid natin sa sila, Panginoon. Nawa ang mga kasama namin, sila, Panginoon, magpuli at sumamba, Panginoon, kayo po nakilang pangalan, Panginoon. Ama, pagpalayan kami, ang mga po ang aming gagawin yung umaga, ang pag-aawit, Panginoon, aming pagkakaloob, ang aming pakikinig, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Nawaan mo kayo, Diyos. Mauwi sa iyo lahat, Panginoon, na lahat ng papuri ko sa salamat, Panginoon. Sapagkat yun po ang may karapat, Panginoon. Ikaw ang purihin, mahihin, at pagkain, Panginoon, ang pangalan. Maraming salamat, pagkain mo kami. At matapos kong nawaan nito, Panginoon. Ito ang sa magdalangin, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sabi tumawag, tawagin po natin the wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus.
Ating buksan ang aking mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Basahan ang ating talo. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready? Read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalaan po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay mananangin. Aming amang Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami ngayon, Panginoon, papasalamat at nagpupuri sa iyo. Una sa lahat, sa katakilaan ng iyong anak, na nagligtas sa amin sa pagkabayubay sa krus, kanyang pagkamatay, sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil doon kami may pag-asa ng buhay na walang hanggan, Panginoon, na araw-araw hindi na kami matatakot sa kamatayan, kundi meron kaming pag-asa na ikaw ay makasama ng walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat din po na kami ay bumangon pa ngayong araw, na kami ay kumakain pa, umiinom, may damit na nasusuot, Panginoon. Ang lahat ng bagay na pisikal ay pinagkakaloob mo sa amin. At ngayon, Panginoon, kami dumaraan sa iba't ibang klase ng paghihirap. Paghihirap na sukdulan, Panginoon, mga pag-uusig, mga sakit, problema, at gaya ng nararanasan ngayon ang aming kapatid, si Sister Hope, at ibang pang kapatid na may karamdaman, si Brother Jay, Brother Lester, Lord, nawa, patuloy mo kaming hawakan. Kami ay madaling matakot, malungkot, mag-alala, Panginoon, ngunit ipaalala mo sa amin ang dakilang katotohanan na ikaw, O Diyos, ay soberano. Ikaw ang gumagawa sa ikabubuti ng mga mananampalataya. At niluluwat natin mo ang pangalan sa mga bagay nito, sa mga sitwasyon na ito. At ngayon, Panginoon, kami magkakaloob sa iyo. Ang lahat na ipinagkaloob mo sa amin, nawa ay maibalik namin sa iyo na may pagmamahal sa iyo. At kagalakan, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari. Nawa magkaroon pa kami ng kagalakan sa iyo sa pagkakaloob. At ito ay pagdulot din naman na patuloy na pagkalago ng aming iglesia, gamitin mo ang manlilikom at nawa ang mga manlilikom din ay makatulong sa pagpapagamot ni Sister Hope. Maraming salamat po muli, Lord. Kami ay maasa sa iyo sa araw-araw.
Ito po ay ang samot na lang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Sambahin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo dumako ho sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kagaya ho nung sinabi ko ho kanina, today is our Family Sunday. At tayo nagpapasalamat ho sa Diyos at tayo patuloy niyang binibigyan ng kakayahan na magkatipon-tipon. At kung sa biyaya ng Panginoon ay sa gitna ng pandemyang ito ay kapiling niyo ang inyong pamilya, ito ho ay isang malaking biyaya sa atin. At siguro ho, kaya yung in-announce ko kanina, marami ho sa inyo ang nakakaalam na ang aming pamilya, particularly ang pamilya ho sa side ng aking misis, ay dumadaan sa isang mabigat na problema ngayong sandaling ito. At about 3 days ago, Wednesday ng gabi, sinumpong Monday ng gabi, sinumpong si Ate Hope. Nag-seizure na siya. Ayun pala nangyari sa kanya, seizure na dulot ng pagdurugo sa utak. And then Wednesday, dala namin siya sa ospital sa Malolos, kung saan siya ay na-confine hanggang kahapon siya ay transfer sa ospital sa Maynila upang maoperahan. About 3 days ago, ako at ang aking asawa, Sister Jonah, habang kami ay kumakain, we were trying to reflect sa sitwasyon na aming pinagdaraanan. Nakagaya ho nung ating pinag-aralan itong nakaraang 2 Sunday sa salita ng Diyos, na pag dumaraan tayo sa pagsubok, sa problema, sa kabigatan, hindi lamang ang pera, hindi lamang ang karamdaman ng katawan, hindi lamang ang emosyon, kundi maging ang estado ng ating spiritual ay kailangang bigyang pansin. Napakahalaga na bigyang atensyon ang ating pananampalataya sa gitna ng pagdaan sa problema. At habang kami ay nag-uusap mag-asawa tungkol sa bagay na ito, sinabi sa akin ng aking asawa na si Sister Jonah, ang kanyang pinaka matinding desire, yes, gusto niya na gumaling si Hope. Gusto niya na maoperahan, na maayos, at siya'y makarecover ng maayos. At oo, kahit ang himala ay maaari at magiging malaking kagalakan. Pero meron pang mas mahalaga. Meron pang mas matindi. Walang iba kung hindi ang katotohanan sana tunay na kilala ng kapatid ko si Kristo. Sana tunay na ligtas. Sana tunay na Kristiyano. O dahil mga kapatid, walang ibang mas mahalaga sa buhay na ito kaysa sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Sa iyong pamilya, sa iyong personal na buhay, sa iyong mga anak, sa inyong mag-asawa, ano ang pinakamahalaga? Nabigyan mo na ba ng pansin ang spiritual na estado ng iyong mga anak? Nabigyan mo ba ng pansin ang spiritual na kalagayan ng iyong buong pamilya? O kung sakali naman ikaw ang ligtas at ang iyong mga magulang ay hindi, ibinibigyan mo ba ng pansin ang spiritual na kalagayan ng iyong mga magulang? Habang iniisip ko ho ang parating na Family Sunday ngayong linggong ito, at habang kami ay dumaraan sa matinding pagsubok itong mga nakaraang araw hanggang ngayon, habang pinagbubulayan namin mag-asawa ang spiritual na kalagayan ng aming pamilya, ang passage na ito ang nagpapabalik-balik sa aking kaisipan. Isang passage na pamilyar sa marami sa atin. At kung tingnan natin ito nawa ay gamitin ng Panginoon para paalalahanan tayo sa mga napakahalagang kalagayan o katotohanan na kailangan natin, lalo na sa konteksto ng pamilya.
I would like to invite you to open your Bibles please sa Acts chapter 16. Gusto po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Acts chapter 16. Babasahin po natin mula talatang 25 hanggang 34. Acts chapter 16 verses 25 to 34. Ang magiging focus ho ng ating pag-aaral ngayong umaga ay mula verse 30 hanggang verse 34. But for the sake of the context, basahin natin simula sa verse 25. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of sleep, and seeing that the prison doors opened, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them in the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his, straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming amang Diyos, muli, kulang kami, mahina kami. At liban na ikaw magbigay ng liwanag, lahat ng ito ay pawang magiging kadiliman. Liban na ikaw ang magbago, manatili kami sa aming kalagayan. Kaya Panginoon, ikaw po nawa ang kumilos, lalo't higit ikaw po nawa ang magligtas. Gamitin mo yon ng iyong salita, ang iyong katotohanan na matalim at buhay at makapangyarihan. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin sa iyo na aming pag-asa. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede po magsiupo ang lahat. Ito ho ang pinakamensahe na nais ko makita natin mula sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. Given that is our family Sunday, every believer must have as his greatest desire and earnest prayer and daily pursuit is that for his whole family to be saved and serving the Lord Jesus Christ. Ang bawat mananampalataya ay kailangan na maging dakilang pagnanasa niya, ang marubdob na pananalangin niya, at ang araw-araw na sinisikap niya ay makita ang kanyang buong pamilya ay ligtas at naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Meron ho tayong apat na titignan. Una, everyone in the family needs Jesus Christ. Ang bawat isa sa pamilya ay kailangan si Hesukristo. Pangalawa, everyone in the family needs the ministry of the Word. Ang bawat isa sa pamilya ay kailangan ang ministeryo ng salita ng Diyos. Pangatlo, everyone saved in the family needs to be identified with the needs to be identified with and ministering in
the body of Christ. Ang bawat isang ligtas sa pamilya ay kinakailangan ma-identify, makapisan at magministeryo o maglingkod sa katawan ni Kristo. And then pang-apat, everyone in the family will find their true joy in Christ. Ang bawat isa sa pamilya ay masusumpungan ng tunay na kagalakan kay Kristo. Tingnan ho natin muna sandali, mabilis, ang konteksto. Si Apostol Pablo ay nandun na sa ikalawang missionary journey niya. Sa Acts chapter 16 verse 1, sila ay napunta sa Derbe kung saan kanyang nakatagpo ang disipulo niyang si Timothy. At mula sa Derbe, siya ay sinama ni Apostol Pablo. Sa verse 9, siya ay nakatanggap ng vision mula sa Panginoon na ating kilala ngayon bilang the Macedonian Call. Nagbigay ng pangitain ng Panginoon kay Pablo. Merong ibang gustong lugar na puntahan si Pablo para mangaral ng salita ng Diyos. Pero di sila pinintulutan ng Panginoon dahil ang kalooban ng Diyos, sila ay pumunta sa rehiyon ng Macedonia. At sila ay dagli ang pumunta sa Macedonia. Sa verse 12, sila ay dumating sa chief city of Philippi. Isa sa mga pangunahing syudad sa Macedonia. Walang iba kundi ang city of Philippi. And yes, sa city na ito, sinulat ni Pablo para sa mga Kristiyano doon ang Book of Philippians. So dito makikita natin kung paano nagsimula ang church at Philippi. Kung paano ang Diyos ay kumilos at nagligtas ng mga mananampalataya doon sa Philippi. Sa verse 11 hanggang 15, nandun ang tala kung paano ang isang negosyanteng babae na nagngangalang Lydia ay iniligtas ng biyaya ng Diyos, na kung saan binuksan ng Diyos ang puso ng babaeng ito upang sumampalataya kay Kristo. And then verse 16 hanggang verse 24, ating makikita, mababasa ang tala na kung saan si Pablo at si Silas ay patuloy araw-araw sa mahabang panahon ay sinundan ng isang babae, if I understand correctly, isa siyang dalaga na may masamang espiritu. Itong babaeng ito na may masamang espiritu ay nagkaroon ng kakayahang manghula. At siya yung pinagkakakitaan ng kanyang mga masters. So itong babaeng ito, nung nakita si Pablo at si Silas, ay nagsumunod kay Pablo at kay Silas. At ang sabi ng babaeng ito, hindi siya nagtigil na sinasabing, ito ang mga lingkod ng Diyos. Sila ang magtuturo, sila ang magsasabi kung ano at paano ang daan ng kaligtasan. Verse number 17, tingnan lang ho natin sa Acts chapter 16 para makita niyo ho yung sinasabi ko. Ang sabi sa verse 17, the same, which is the damsel possessed, which is isang dalaga na inaalihan ng espiritu. The same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. You could just imagine, sa araw-araw, itong babaeng ito, tuwing lalabas sila Pablo para sila yung mangaral, para gawin nila yung kanilang misyon, susundan sila nitong babaeng ito, at lagi nilang sasabihin, ito ang mga lingkod ng Diyos na nagsasabi ng daan ng kaligtasan. So isipin natin, well, di ba maganda yun? May publicity sila, libre pa. Pero hindi nila kailangan ng patotoo ng masamang espiritu. Sapat ang pangangaral ng salita ng Diyos. At naroon, in-rebuke ni Pablo ang masamang espiritu at ito'y umalis, and therefore, nawalan ng kakayahang manghula yung babae, nawalan ng pinagkakakitaan yung master ng babae, at nagalit. At dinala si Pablo at yung kanyang mga kasama sa mga magistrates, at sila ay pinagbintangan at pinaratangan na gumagawa ng gulo. At dahil dito, sila Pablo at si Silas at yung kanilang mga kasama, primarily si Paul at si Silas, ay hinagupit ng maraming beses at saka inilagak sa kulungan. At doon magsisimula yung ating binasa sa verse 25. Si Pablo at si Silas, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, hinagupit at nakulong. At ang sabi sa verse number 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them.
narito at makikita natin na sila ay hinagupit at sila ay nadumaan sa matinding pagdurusa at sila ay nasa tunay na kulungan at dumanas ng tunay na paghahagupit at nararamdaman nila ang tunay na kirot ng kanilang katawan, pero sa gitna ng lahat ng ito, meron silang kagalakan. Sa gitna ng ito, makikita natin si Pablo at si Silas na dumadalangin sa Panginoon at umaawit at nagpupuri pa sa Panginoon. Sa gitna ng kahirapan o pag-uusig na kanilang naranasan. Sa verse 26, as we have read, ang Diyos ay kumilos at gumawa ng isang himala. Nagdulot at gumawa ng isang lindol ang Diyos. Now, iba't iba, pag nagbasa ho kayo, merong nagsasabing ito ay very particular localized earthquake. Hindi ang buong Macedonia ang inalog ng Diyos, higit sa malamang yun lang daw buong kulungan ang inalog ng Panginoon. Paano gagawin ng Diyos yun? Well, nilikha niya ang lahat mula sa wala. Hindi yun mahirap sa Diyos. Then meron din naman naniniwala na ang buong rehiyon na yun ay inalog ng Diyos upang magdulot ng isang lindol. Now, Brother Paul, anong kakaibahan sa lindol? Lumilindol din naman. Nararanasan natin yun. Yes. Pero kailan nagkaroon ng lindol na lahat ng pintuan ng kulungan ay bumukas at lahat ng tanikala ng mga preso ay natanggal? So, hindi ito isang natural na lindol. At sa paglindol nga, bumukas ang pintuan ng mga kulungan, natanggal lahat ng tanikala, and syempre, yung bantay ng kulungan ay nagising. At kung ikaw ang bantay ng kulungan, nakita mong bukas lahat ng pintuan, anong una mong iisipin? Patay. Ako. Nakatakas ang mga binabantayan ko. Now, dito ho sa atin, kapag nakatakas ang mga preso, ang mga bantay ay nasisibak sa trabaho. Pero nung panahon ho na yun, pag nakatakas ang mga preso, nasisibak ang ulo ng bantay. Actually ho, sa Acts chapter 12 verse 19, nung nakulong si Pedro at siya ay pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang anghel, nung hinanap na ni Herod si Pedro at hindi nakita, ibig sabihin nakawala, nakatakas, pinatawag ni Herod yung mga bantay at nung nakita niyang wala yung preso, pinatay niya lahat ng mga bantay. Yun ang parusa sa bantay ng kulungan kapag nakatakas. Ano ang reaksyon ng bantay ng kulungan nila Pablo? Nakita niyang bukas ang mga pintuan, sa kaisipan niya nakatakas ang mga bilanggo, hinugot niya agad ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Kaysa siya ay magdusa at mapahiya at maging spectacle at panoorin ng lahat na mapugutan siya ng ulo, maaaring pagpanggap na lang siya na habang siya natutulog, binuha ng preso yung kanyang espada at tinusok siya. O sinaksak, tinusok, sinaksak siya o pinatay siya. At habang ang lalaking ito ay nakaamba ang espada sa kanyang sarili, sumigaw si Pablo sa verse 28, but Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. Magbusak ka ng iyong sarili, nandito kaming lahat, nandito kaming lahat. At siya ay tumawag ng ilaw sa verse 29, he called for a light. Maaaring may ibang sundalo sa labas at tumingi siya. Maaaring higit sa malamang siya ang pinaka-warden, siya ang pinaka-boss doon sa hulungan na yon. At may mga sumusunod sa kanya, may nag-abot ng ilaw, may nagbigay ng liwanag o ng apoy. And he called for a light and sprang in. Ibig sabihin siya ay nandun sa labas, at humingi siya ng ilaw, nakatanggap siya ng ilaw, at siya'y tumakbo papaloob doon sa kulungan. At narito na ang kakaibahan. Itong lalaking ito, nagpasok sa kulungan kila Pablo, na maaaring siya ang pinakamaton, siya ang pinakaboss doon at pinakabantay. Ang sabi ng salita ng Diyos, he came trembling and fell down before Paul and Silas. Nanginginig siya. Nanginginig siya dahil natakot siya sa lindol? Hindi. Magpapakamatay nga siya. Hindi siya takot na kitilin ng kanyang sariling buhay. Anong natakot sa lindol? Ang kanyang panginginig ay may ibang pinanggagalingan. Meron siyang nasaksihan na hindi normal. Meron siyang nakita na kakaiba.
Na-encounter niya ang isang kapangyarihan na higit na mas mataas sa nagpakulong sa mga taong ito. Nasaksihan niya ang kilos ng Diyos. Isang himala na nakita niya. At higit sa malamang ang lalaking ito, sa kanyang panginginig at matinding pagkatakot, ay nahandoon, ginamit ng Diyos ang kalagayang ito, kaganapan ito upang buksan ang kanyang puso. At dito, sinaysay niya ang isa, kung hindi man pinakamahalagang tanong, ay isa sa pinakamahalagang tanong na kailangang itanong ng bawat isang tao at kailangan alamin natin ang tamang sagot. Ito ang kanyang katanungan, verse 30. And brought them out and said, so siya'y humingi ng ilaw, pumasok daglian, nanginginig, at kanyang inilabas si Pablo at si Silas. At tinanong niya ito, kung kayo yun, ano tatanungin niyo? Siguro kung tayo yun, ano nangyari? Paano nabuksan? Paano natanggal yung talikarayo? Ang tanong ng lalaking ito, Sirs, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Well, meron mga nagsasabi, ang tanong ng lalaking ito ay kaligtasang pisikal para hindi siya maparusahan. Hindi na nga siya mapaparusahan. Wala naman nakawala sa mga preso. Wala siyang problema doon. Ang kaligtasan na tinatanong ng lalaking ito ay walang iba kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ano ang gagawin ko para ako maligtas? Higit sa malamang nasaksihan ng ng bantay ng kulungang ito ang pananampalataya ni Pablo at ni Silas na kung saan sila ay willing na mag-suffer alang-alang sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi malabo, higit sa malamang ay nabalitaan niya, bakit ba nakulong ang mga lalaking ito? Well, kasi yung babaeng may espiritong masama ay pinalaya nila. Di ba yun yung babaeng nagsasabing ito yung mga lingkod ng Diyos at magsasabi ng daan ng kaligtasan? Hindi malabo na balitaan ito nung bantay ng kulungan. Or ang isa sa pinakamaganda ay habang nasa kulungan si Pablo at si Silas nung gabing yon, bago siya makatulog, naginising siya nung lindo, narinig niya ang pananalangin at pag-aawitan at pagpupuri ni Pablo at ni Silas habang nasa kulungan. At itong mga bagay na ito, it's either one of this or all of this. Lahat ng ito ay ginamit ng Diyos para gisingin ang kaluluwa, para buksan ang puso ng lalaking ito. At kanyang saysayin ang napakahalagang tanong, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Alam nyo, isa sa mga paborito ko o madalas kong tinatanong sa mga magulang, lalo na kung gusto kong malaman kung sila ay tunay na Kristiyano o hindi. Ate, kuya, pag tinanong ka ng anak mo, paano ako maliligtas? Pag tinanong ka ng anak mo, paano ako pupunta sa langit? Anong sasabihin mo sa anak mo? Halimbawa, ikaw ngayon, ay may lumapit sa iyo at may nagtanong sa iyo, pare, mare, kuya, ate, paano ba ako pupunta sa langit? Anong sasabihin mo sa kanila? Anong sasabihin mo sa anak mo na magtatanong sa iyo? Sa kaibigan mo? Ang sasabihin mo ba ay umanib ka sa amin at maliligtas ka? Magpakabait ka lang. Because good boys go to heaven. Basta wag ka lang gagawa ng masama,
Hindi ito ang tugon ng mga apostol. Ang tugon ng mga apostol ay ito: believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Narito ang malinaw na tanong, anong gagawin ko para ako maligtas? At narito ang malinaw na sagot, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ito ang pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga ay ang pinakaimportante. Ikaw ba ay sumampalataya na kay Jesus? Ang inyong pamilya ba ay sumampalataya na kay Jesus? Kaibigan, ay sasabihin sa iyo, kung ikaw ay hindi pa totoong sumasampalataya kay Jesus, hindi ka ligtas. Patungo ka pa rin sa impyerno. At kung ang iyong anak, at kung ang iyong asawa, kung ang iyong ama, kung ang iyong ina, kung ang iyong pinsan, kung ang iyong kapitbahay ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus, sila ay patungo sa kapahamakan. Kahit sa tingin mo sila ay mabait. Dahil hindi sinabi ng mga apostol, magpakabait ka lang, ligtas ka na. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Bago natin puntahan ang unang punto, let me ask the question, ikaw ba ay sumampalataya na? Sineryoso mo na ba si Kristo? Inamin mo na ba na ikaw ay makasalanan at hindi karapat-dapat at walang kayang gawin para maligtas? At ikaw ba ay lubos ng tumiwala sa Kanya na namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? Ito lang ang paraan. Sabi ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O mga kapatid, meron lamang dalawang grupo ng mga tao. Grupo na may buhay na walang hanggan at grupo na patungo sa kapahamakan. Nasaan ka? No, ngayong oras na ito, nasaan ka? Ikaw ba ay may buhay na walang hanggan na? O ikaw ba hanggang ngayon ay patungo sa kapahamakan? Walang medyo-medyo. At sana wag mong ilagay sa siguro. Kung pinag-aaralan ho namin ang patungkol sa operasyon ng aking hipag, isa sa mga tanong lagi na umaangat sa kaisipan, may ano ho yung tsansa? Ano ho yung tsansa? Ano ho yung tsansa? Sinabi ho sa akin ng isang nakausap ko, may brain aneurysm na hindi inooperahan sapagkat napakalalim, nasa gitna halos ng utak. At pag sinubukang operahan, may mas mataas yung risk na madami silang madamage kaysa makatulong. At kung nahandoon yung risk, wag mo naman sanang ilagay sa baka, sa siguro, ang kalagayan ng iyong kaluluwa, merong sigurado. At walang iba kung hindi si Kristo. Pero meron hong paulit-ulit na sinabi sa salita ng Diyos na hindi ho maalis ang aking mga mata. Sa 4 na talata, 31, 32, 33, 34, merong paulit-ulit. At sa Biblia, kung merong paulit-ulit, ito ay binibigyang pansin. Ang sabi sa verse 31, and thou shalt be saved and thy house. Ang sabi sa verse number 32, anong pong sabi sa verse 32? And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Ang sabi sa verse 33, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his. Siya at lahat ng kanya, pertaining to all his house. And then ang sabi sa verse 34, and when they had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Buong pamilya, buong sangbahayan,
So gusto ko tingnan ho natin una ang katotohanan na ito. Number one, everyone in the family needs Christ. Bawat isa sa pamilya kailangan si Kristo. Kailangan ni tatay si Jesus. Kailangan ni nanay si Jesus. Kailangan ni ate. Kailangan ni kuya. Kailangan ni bunso si Jesus. Huwag mo sanang isipin, sa misis ko lang yan kasi siya'y relihiyosa. O sa mister ko lang yan kasi siya'y relihiyoso. O sa mga anak ko lang yan. Yun ang tagda na ito. Kailangan ng bawat isa si Jesus. Dahil si Jesus lang ang tagapagligtas. Kailangan ng anak niyo si Jesus. Kailangan ng asawa niyo si Jesus. Una sa lahat, kailangan mo si Jesus. Dahil kung wala si Jesus, ay walang kaligtasan. Maraming mga magulang at may mga magulang na Kristiyano ay nahuhulog sa kadelikaduhan ng mere moralism. What do I mean? May mga magulang na ang layunin lang sa kanilang mga anak ay basta maging mabuti. I'm not saying na masamang maging mabuti. Mabuti nga eh. Pero merong mga magulang, okay anak, basta mabait ka lang. Okay anak, basta hindi ka nagnanakaw. Okay anak, basta makatapos ka lang ng pag-aaral. Okay anak, basta magkaroon ka lang ng trabaho. Okay anak, basta wag ka lang masukulero. Okay anak, basta wag ka lang mag-adik-adik. Okay na! Anong okay na? Kung wala si Jesus, hindi okay. Kung wala si Jesus, napapahamak siya. Anong okay na? At marami mga magulang, yun lang ang layunin sa anak nila, maging okay lang. I'm not saying na masamang maging okay. I'm not saying na masama yun. Pero kung hanggang dun lang ang layunin mo sa mga anak mo, makatapos lang sila ng pag-aaral, makapag-asawa lang sila ng mabuti, magkaroon lang sila ng magandang buhay, sila ay patungo pa rin sa kapahamakan. Maaaring hindi sila kriminal. Maaaring makatapos sila ng pag-aaral. Oo, maaaring sila ay magkaroon ng magandang buhay. Pero kung wala sa kanila si Jesus, sila ay patungo sa impyerno. Kailangan ng buong sambahayan. So kung ikaw ay Kristiyano na, let me ask, yung asawa mo ba ay Kristiyano na? Kung ikaw ay magulang, let me ask, ang iyong mga anak ay Kristiyano na? Binigyan mo na ba ng pansin? Kinausap mo na ba ang iyong asawa? Kinausap mo na ba ang iyong anak? Let me ask again the question, ikaw ba ay Kristiyano na? Maaaring sila ay maging mabuting tao, hindi kriminal, may diploma at may magandang buhay, at patungo sa impyerno kung wala si Kristo. It must be the greatest desire. It must be a daily pursuit. It must be a daily earnest prayer. Kailangan ito ay marubdob na pagnanasa. Kailangan ito ay laging hinahabol at sinisikap na magawa. Kailangan ito ay laging dinidiligan ng pananalangin. Lalo na kung merong bahagi ng pamilya na hindi pa kilala si Kristo. Yes, pinapanalangin ho namin ang aming anak na si Timmy ay maging malusog. Salamat sa Diyos, siya ay malusog. Pero kung merong una sa lahat, pinapanalangin namin sa pagdating sa tamang edad ni Timmy, sa kanyang pagkaunawa, ay maagang kumilos sa kanya ang Diyos at makilala niya si Jesus. Now, let me reverse. Kung ang anak ay Kristiyano at ang magulang ang malayo kay Kristo, it must still be
your great desire. Ito rin dapat ang hinahabol mo, pinananalangin mo. Kung sino man sa pamilya ay wala pa kay Kristo, huwag kang makinig sa bulong at kasinungalingan ng dyablo at sinasabing okay lang sila, mabait naman eh. No, it's not enough. Hindi sila okay. Dahil wala si Jesus. Kung hindi nila kine-claim ang pananampalataya kay Kristo, at kung walang ebidensya ng pagiging mananampalataya ni Kristo, ito nawa ay pang-araw-araw na pangnanasa at palagi ang hinahabol at patuloy na pinapanalangin. Kung merong priority number 1 ay makilala nila si Kristo. Hindi matapos yung module. Hindi makatapos ng pag-aaral. I'm not saying na hindi mahalaga yun. What I'm saying is priority. Ay makilala nila si Kristo. Yes, alam ho natin at kinikilala ho natin na ang Diyos ang soberano. At kagaya ng ating ilang beses nang nabasa sa Acts chapter 16 na kung saan ang Diyos ang nagbukas ng puso ni Lydia, yes! Pero nahandun pa rin si Pablo at ginawa niya ang kanyang trabaho na mangaral ng Ebanghelyo. Yes, ang Diyos ang magbubukas ng puso ng bata. Oo, ang Diyos ang magbubukas ng puso ng matanda. Pero nandoon dapat ang Kristiyano at ginagawa natin ng trabaho para ipakilala sa kanila si Kristo. Maging sa pamamagitan man ng isang formal na paghahayag ng Ebanghelyo sa kanila, o sa pagpapakita ng isang buhay na binago ng Ebanghelyo. We must, by God's grace, lovingly, patiently, continually bring them to Christ. Everyone in the family needs Christ. Number 2, kailangan kong bilisan. Everyone in the family needs the ministry of the Word. Ang bawat isa sa pamilya ay kailangan ang ministeryo ng salita ng Diyos. Kailangan ang salita ng Diyos. Kailangan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 32, and they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. It's either ang lapit ng bahay, ng bantay ng kulungan, doon sa kulungan, or magkadikit lang yung bahay niya, doon sa kulungan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, in a sense, ang lalaking ito ay dinala ang mga apostol sa piling ng kanyang pamilya upang mapakinggan nila lahat ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos bigyan ni Pablo ng straight na sagot, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi ng salita ng Panginoon, they spake unto him and to all his house. They spake. That word spake, laleo in Greek, ibig sabihin to talk, to use words in order to declare one's mind, to disclose one's thoughts. Kinausap, sinaysay, sinabi. May mga time na nangangaral sila Pablo, may mga time na nangungumbinsi sila, at narito yung mga time na sinasabi nila ang Ebanghelyo. It may be different forms, but there's just one message, and that is the gospel of Christ. Sa Acts chapter 5, verse 42, ang sabi, and daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus Christ. Sa Acts 17, verse 3, opening and alleging, ibig sabihin explaining and proving that Christ must needs suffer and risen again from the dead, and that is none other than the gospel. Ito ang mensahe ng mga apostol. At nung narinig ito nung jailer, narinig ito nung bantay ng kulungan, and ang assumption siya ang ama ng tahanan, ay dinala niya, it's either dinala niya yung kanyang pamilya o dinala niya sila Pablo at Silas kung nasaan ang kanyang pamilya upang mapakinggan nila
ang salita ng Diyos. Anong punto? This family head exposed his family to the ministry of the Word of God. Ang ama ng tahanang ito ay in-expose niya ang kanyang pamilya sa pangangaral, sa ministeryo ng salita ng Diyos. Ang daming hamon sa araw natin o sa panahon natin. Ang mga bata ay exposed sa laro, exposed sa eskwelahan, pero wala silang exposure sa gospel. Madalas itong mga nakaraang taon, ang napapakinggan nilang ebanghelyo higit sa malamang sa loob ng church, pero pagdating sa bahay, wala na. Wala nang pag-uusap patungkol sa Diyos. Wala nang pag-uusap patungkol sa krus. Wala nang pag-uusap patungkol sa kasalanan. Alam, mayroong mga magulang, Brother Paul, ang hirap naman kasing kausapin yung anak ko tungkol sa kasalanan. Ganun po ba? Wala bang ginagawa yung anak niyong panglabag sa inyo? Ay, meron. Ayun! Alam niyo, isang matalinong pwedeng gawin tuwing disiplina ay pagkakataong kausapin ng bata tungkol sa kasalanan nila. Anak, di ba nagalit ako sa iyo kaya kita pinalo? Bakit? Anong ginawa mo? Nagsinungaling mo ako. At galit si Daddy kasi nagsinungaling ka kasi yun ay kasalanan. Hindi lang ayaw ni Daddy, ayaw din yun ng Diyos. At hindi lang si Daddy ang galit sa iyo, anak. Galit din sa iyo ang Diyos, anak. Dahil ikaw ay lumalabag sa Diyos. At anak, salamat sa Diyos. Nagbigay siya ng tagapagligtas. Hindi mo kailangan maging graduate ng Bible College. Hindi mo kailangan maging theologian at basahin ng theology books. Pero sa abot ng ating makakaya, we must expose our family. It can be just a simple frame na kung ano-ano, hindi kung ano-anong larawan nasa frame na yun, kung hindi nandoon ang salita ng Diyos na magpapaalala. It may be isang ama na tatawagin ng kanyang anak, anak, pwede ba tayong lumarga minsan? May gusto lang ako sabihin sa iyo. O isang anak, tay, meron lang akong gustong i-share sa iyo. Meron lang talaga yung bigatan yung puso. Gusto ko talaga sabihin sa iyo na napakahalaga nito. Oo mga kapatid, kailangan nating i-expose ang ating pamilya, ang ating sarili sa ministeryo ng salita ng Diyos. At alam ko ho, this is more challenging sa panahon natin dahil sa pandemic, hindi makarating sa church. Pero salamat sa Panginoon na meron tayong mga teknolohiya kagaya ho nito. Nakakapag-live stream tayo. Ngunit nandun pa rin ang responsibilidad ng mga magulang na kailangan nilang sanayin, kailangan nilang disiplinahin ang kanilang pamilya na magkaroon ng pagpapailalim sa salita ng Panginoon. It does not help. Hindi nakakatulong kapag hinahayaan nyo lang ang bata na naglalaro ng cellphone sa loob ng church. Or in this case, sa mga nanonood sa live stream, hindi nakakatulong kung hinahayaan nyo ng mga bata kung ano-anong ginagawa nila. Sanayin sila. I-training sila. Dahil kailangan nila si Jesus. Number 3, everyone in the family needs to be identified. Every saved family member needs to be identified with and ministering in the body of Christ. Ang assumption dito, ang kanyang buong sangbahayan ay sumampalataya, kaya sila ay naligtas. At meron nagsasabi, well, wala kayang bata doon. Sigurado, kung merong sanggol, hindi niya kayang sumampalataya at hindi yun babautismuhan. Ang implication ho nito, yung lahat ng may kakayahang umunawa at lahat ng sumampalataya. And in this sense, ang buong sangbahayan ay may kakayahang umunawa at sumampalataya. Ano nangyari? Verse number 33, and he took them and the same night and washed their stripes and was baptized, he and all his.
They heard the word of God, and they believed the gospel, and they were baptized. Ang lahat ng ligtas sa pamilya ay kinakailangang sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi to dahil gusto ng pastor, kundi dahil utos ng Panginoon. Hindi kailangan ng bautismo para magligtas o maligtas, hindi naguhugas ng kasalanan ng bautismo, pero ito ay pagpapakita, it is a public proclamation na ako ay mananampalataya ni Jesus. Ako'y namatay kasama niya at mabubuhay para sa Kanya. At may pag-asa ng muling pagkabuhay. Ano nung sabi? And he brought, verse 34, and he brought them into his house, he set meat before them. Hando na agad, naglilingkod na agad sila. Mga kapatid, a few hours earlier, hatak-hatak niya sila Pablo, diyan kayo sa kulungan. Pagkatapos ng lindol, ito kayo, hinugasan yung sugat, ito kayo, kain kayo, thank you. Ano pagkakaiba? Bagong lindol, hindi siya kapatid. Pagkatapos ng usapan patungkol sa Ebanghelyo, siya'y sumampalataya at kapatid at may pagmamahal at merong paglilingkuran. So ang bawat ligtas na bahagi ng pamilya ay kinakailangan sumunod sa tubig ng bautismo at maglingkod sa kapatiran. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 10, as we therefore have opportunity, let's do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. And lastly, number 4, dito tayo matatapos. Everyone in the family will find their true joy in Christ. Everyone in the family will find their true joy in Christ. Ang sabi sa verse number 34, and when they had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced. Merong kagalakan, naggalak sila, nagkaroon sila ng katuwaan. And they rejoice, and what is the description? Believing in God with all his house. Handon yung kagalakan dahil sila ay tunay ng mananampalataya ng Diyos at kasama niya ang kanyang buong sangbahayan. Andun ang tunay na kagalakan. I hope nakikita ito ng mga anak sa mga Kristiyanong magulang na ang tunay na kagalakan ay wala sa pera, wala sa katanyagan, wala sa ganda ng bahay. I'm not saying na masama ang mga ito, pero nasa Panginoon. Mga magulang na Kristiyano, nakatingin sa inyo ang mga anak ninyo. Saan hinuhugot ni Papa ang kagalakan? Saan nanggagaling ang kagalakan ni Nanay? At sa mga Kristiyanong mga anak, nakatingin sa inyo ang inyong mga magulang. Ano ba ang pinakamahalaga sa anak ko? Bagong cellphone o yung Kristong sinasamba niya? Ang buong pamilya, that is, ang pamilyang ligtas, ay masusumpungan ng tunay na kagalakan. Hindi sa bagong bahay, hindi sa malaking sweldo, hindi sa kagalingan ng karamdaman, kung hindi kay Kristo. At sa gitna man ng pag-uusig o dumaan man sa mga pagsubok, ang isang Kristiyano ay may kagalakan sa Panginoon. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kung tunay tayong ligtas, hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas. Nakikita ho ba ito ng ating pamilya? Hindi ibig sabihin nakatingin ka lang sa taas maghapon. Kung hindi ang iyong buhay ay nakatutok sa taas. Ay, nakatutok. May mga tao, ang buhay nila nakatutok sa bola. Basketball ba? Yun ang buhay nila.
As in, umaga, gabi, basketball, nakatutok. O mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, itutok natin sa mga bagay. I'm not saying na mag-quit ka sa trabaho mo, dito lang tayo sa church. Magtutulalaan tayo dito, magugulo. You work your job. You study your course. Gawin mo ang bagay kung saan nilagay ka at tinawag ka ng Panginoon. Habang nandito sa lupa, gawin natin ang mga bagay na ito habang nakatingin sa taas. At doon hinuhugot ang ating kagalakan kay Kristo. May tanong ang salita ng Diyos. Ano ang magiging pakinabang ng isang tao kung mapapasa kanya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ano ang pakinabang kung mapapasayo ang buong sanlibutan, lahat ng kayamanan, lahat ng katanyagan at lahat ng kapangyarihan? Mga 50 taon, sige, mahaba na ang buhay mo, 100 taon. Pero mapapahamak ng walang hanggang panahon ang iyong kaluluwa. Nakikita nating daglian na walang ibang pinakamahalaga kung hindi si Jesus. Ngayong Family Sunday, tignan natin ang spiritual na kalagayan ng ating pamilya. Salamat sa Diyos kung lahat ng miyembro ng pamilya ay tunay ng mananampalataya. Na kung tunay na mananampalataya, handun ba ang paglilingkod sa Panginoon? Nawa, sa biyaya ng Diyos, ang bawat pamilyang naririto, maging ang mga nanonood sa ating live stream, ay bigyang atensyon. Not just the health, not just the financial condition, but the spiritual status ng bawat miyembro ng pamilya. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa napakagandang ginawa mo sa bantay ng kulungan. Naniligtas mo ang kanyang buong pamilya. At Panginoon, nakikiusap po kami. Iligtas mo rin po nawa ang aming buong pamilya. Panginoon, ngayon ding sa daling ito, may mga magulang na naririto na ang kanilang mga anak ay wala pa kay Kristo. May mga anak na naririto na ang kanilang mga magulang ay wala pa kay Kristo. At Lord, narito ang isang larawan, katotohanan na nabasa namin sa iyong salita na isang buong pamilya ay iniligtas mo. May pag-asa kami. May pag-asa kami na maaari mo itong gawin sa aming pamilya. Lord, may mga kamag-anak kami na tila baga napakatigas. Pero Panginoon, alam namin na sa iyo ay walang imposible. Na maging ang pinamatigas na puso ay kaya mong buksan. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin at gampanan ang aming responsibilidad. Na gamitin ang aming mga bibig at makita sa aming mga buhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Tulungan mo kami na hugutin ang aming kagalakan, maging sa gitna man ng mga kahirapan, problema at kabigatan. Tingnan ang katotohanan, ang yaman na meron na dahil kami at ang aming pamilya ay mananampalataya ni Kristo. O Panginoon, salamat po. Lord, muli, maawa ka po sa aming mga magulang na may mga anak na wala pa kay Jesus. Tulungan mo kami na mapakita sa kanila na si Jesus nga ang pinakamahalaga. At lahat ng ito
ay hinihiling namin sa iyo. Maging ang pagkilos mo sa aming mga kapatiran na may karamdaman. Kay Sister Hope, kay Brother Dave, kay Ate Jamaica, maawa ka po. Maawa ka po. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y umawit ng ating panghuling awitin. Glory to Jesus. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Tapos na ho ang ating gawain. Paalala po, ang inyong mga family pictures, kung meron pagkakataon, pakisend niyo ho sa akin para ho ma-imprenta natin. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay may mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya ni Kristo. Nawa tayo magpagamit, makita sa ating buhay, ang buhay ng isang tunay na disipulo. Lahat ng ating gagawin, isipin natin na gawin ito para sa karangalan ng ating Panginoon. Palain nawa tayo ng Diyos at saman tayo dumuon, ano man ang ating ginagawa, nawa ang kanyang pagpapala, pag-iingat at kapayapaan ay sumabawat isa sa atin. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Tulungan natin sa panalangin ng ating mga kapatid that we can be a channel of blessing. Nawa tayo ay magpagamit sa bagay na ito. God bless po. Ingat po tayo hanggang sa ating pag-uwi. You're dismissed.